Ah, Naka-record na po. okay. Yan. So mga kapatid, tuloy yung study natin. Nakita nyo na medyo bago na ngayon, mas malaki-laki makikita nyo. Kaya linakihan ko itong mga kapatid, baka mayroong mga tao, kapatid na gusto mag-aral, makapakinig nito sa YouTube, pero cellphone ang ginagamit. At least makikita nila yung wordings. Kasi yung kanina masyado maliit, yan yung old style natin na minabadali ngayon. So pinagpuyatan ko ito kagabi para may present ngayon. Ayan na, ano? So, instrumentalities to be used are those souls who gladly receive the light of truth which God communicates to them. Lahat ng liwanag na ibibigay sa atin ni Lord, lalago yan sa atin pag sinishare natin. Pag kinip lang natin yan, magkakaroon tayo ng spiritual obesity, magiging spiritually proud tayo. Tayo lang nakakaalam, mas magaling ako, ano? So yan ang ayaw ni Lord na mangyari. So every light of the truth of God has to be communicated. These are God's agencies. Yung mga tao, by the grace of God, na-experience natin nga, no? Huwag tayong mayabang o maging proud, pero happy lang tayo. Blessed are those who are thirsty and hungry for righteousness, the righteousness of Christ. So these are God's agencies for communicating the knowledge of truth to the world. If through the grace of Christ, His people will become new bottles, He will fill them with new wine. Ano yung wine? The wine of the teaching of God. Kasi dalawa ang wine eh. The wine of Babylon and the wine of the kingdom of God. Yung wine of the kingdom of God is pure, unadulterated, non-commercialized, apostolic gospel. Prinits ni Jesus sa buhay niya, sa wordings niya, sa sermon niya, pinasa sa mga disciples, at pinahuli sa three angels message na tayo ngayon, ito yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na tayo magdadala ng mensahe. Hindi tayo magaling kaysa iba kung hindi pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng liwanag na dapat malaman ng mga tao. Sabi dito, God will give additional light. The old truth will be recovered and replaced in the framework of truth. Iisa lang yan. Framework of truth, the truth as it is in Christ, yung pinag-aralan natin 3 studies ago. And whenever the laborers go, will triumph. As Christ ambassadors, they are to search the scriptures. Huwag tayong, alam na namin yan. Maniwala ka, yung binasa mo noon sa Bible, mababasa mo na naman ngayon. Sasabi, hindi ko ito nakita kahapon . Search the scripture to seek the truth that had been hidden beneath the rubbish of errors. Ito ang pinakamaganda. Every ray of light received is to be communicated to others. One interest will prevail. One subject will swallow up every other. Anong subject ito? Christ our righteousness. Ito yung study natin ngayon dito sa sanctuary. No? Sinulat ito ng isang Christian author sa isang magazine, Review and Herald, December 23, 1890. Yan. So, tutuloy na tayo dito. Nakita niyo na, umpisa natin yung courtyard kung paano pinagawa ito ni Lord, kay Moises, natupad kay Kristo, at paano natin maranasan. Konting review lang ito bago tayo pupunta dun sa Christ our righteousness. All activities related to the atonement for sin took place within the confines of the courtyard. Lahat ng mga nangyayari para sa ating kaligtasan, nangyayari doon mula sa courtyard, yung pagpasok dito. Yan yung entrance natin kay Jesus. Pagpasok doon sa most holy place, sa temple, na kung saan saserdote lang, pare lang ang gumagawa, meron pang most holy place. Ito yung pinasok ni Jesus mismo. He entered into the most holy place with His own blood. Once and for all, He obtained eternal redemption. Praise the Lord, mga kapatid. Gusto ng Panginoon ipaabot ito sa lahat ng tao that by His grace, by His mercy, sa kanyang pagtsatsaga, itong mga tao meron na silang redemption na inhanda ng Panginoon, na gusto ni Lord ma-experience nila. Na by His grace, by the continuous work of the Holy Spirit, manatili tayo at sila sa pananampalataya. Yan yung eternal redemption experience. Yung mga hindi pa nakakarinig, hindi pa nakakaalam, hanggang alam lang nila may Diyos, pero duda sila kung maligtas ba sila o hindi. Ano? So yan yung
measurement. The moment anyone entered that courtyard, he is covered. He is hidden from the view of people outside. Yan, di ba? So gaano man tayong kasalanan, may mga taong magsisira sa atin, pabayaan na natin yung mga kapatid kasi nature natin yan, kanya-kanya lang yan eh. Naunahan tayo i-chismis. O kung wala tayong gospel, i-chismis din o magagalit tayo sa kanila. Ganun lang. But in Jesus Christ, through the sanctuary message, pagpasok natin kay Kristo, hiwalay na yung mata nila sa atin. Ano? Either mainggit sila o surrender sila kasi ang nakikita na ng mga tao si Jesus na nakita sa atin. Ano ang katuparan natin? Ano ang katuparan nito doon kay Kristo? Anong kulay blue? Ang nangyari kay Kristo para sa atin. So when Christ assumed our humanity that needed redeeming, Hebrews chapter 10 verse 5, anong sabi doon? Sacrifice and offerings thou wouldest not, but the body thou hast prepared for me. Alam na natin yan, ano? Memorize na natin, Hebrews chapter 10 verse 5. Kailan nangyari yon? At the incarnation. At his miraculous birth, when the divine life of Christ and our sinful humanity joined together in the womb of Mary, he became the reality of the sanctuary message. So everything that took place regarding mankind's reconcilement to God and to his holy law took place within the humanity of Jesus Christ. Pwedeng pabasa, anybody is ready? Pabasa nga ng Romans chapter 8 verse 2. Anybody? Romans chapter 8 verse 2. Let's start from verse 1 and then verse 2. Kuya Pipes. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Yan. Yung di tinanggap na natin, pumasok tayo kay Kristo by faith. Yung grace niya na ligtas sa atin. Itong law of sin and death, yung law of life in the Spirit that is in Jesus Christ, save us or redeem us or deliver us from the law of sin and death. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung dalawang principle, dalawang law of life in the Spirit, law of sin and death, nandun yun sa humanity ni Jesus Christ. At doon sila nag-aaway. Ngayon, yung battleground, yan yung mind ni Christ. Saan dinala ni Christ? Ano ang pinili niya para tayo ay palayain sa law of sin and death? Pinili niya ang law of life in the Spirit by condemning sin in the flesh in verse 3, so that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk in the Spirit and not in the flesh. Verse 4. Tingnan nyo yung Romans chapter 8. Ganda niyan. Mga kapatid, pag may extra time kayo during the day, kahit hindi nyo muna pag-aralan, basahin nyo lang. The clearest gospel of all, the book of Romans. Kasi yan lang ang iglesia na hindi napuntahan ni Pablo. Gustong-gusto niya pumunta doon. Pero hindi niya napuntahan. One time siguro i-series natin tong Romans. Hindi niya napuntahan as much as gusto niya. Kasi, dalawa. Una, gusto ng Panginoon, kung hindi siya makapunta dito sa anong tawag nga ng Amerika sa buong mundo? Nung panahon, yan yung Amerika, yan yung greatest empire, yung Rome. Untouchable yan, pinakamagaling yan. So mahirap pasukin yan ng gospel. Doon ipapakita ng Panginoon through Paul's message to the Rome that the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Kasi na-conquer ng mga empires, na-conquer nila yung world. Pero may isang bagay na hindi sila ma-conquer. Si King Nebuchadnezzar, King Belshazzar, Darius, Cyrus, Alexander the Great, Rome, they conquered the world. But one thing they cannot conquer, death. Kaya sabi ni Pablo, itong gospel of Jesus Christ conquered death by his glorious resurrection. That's why I'm not ashamed of the gospel of Christ. So in the humanity of Jesus Christ, napapa-English ako sa sarap Kuya Piper ng
Bible study. Through the humanity of Christ, lahat ng ating kaligtasan, reconciliation sa Panginoon, at pagharap ng justice sa kanyang kautusan, doon niya nangyari sa kanyang pagkatao through His holy history. Yung nangyaring pinakita ng Diyos doon sa sanctuary services, natupad yan doon sa kasaysayan ni Kristo. That in His humanity, we have redemption and salvation full and complete. Praise the Lord, mga kapatid. Ngayon, paano naman natin ito ma-experience? Diba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Pag narinig na natin yung pure gospel, meron tayo ngayong pagkakataon tanggapin. Ano? We have the choice na tanggapin ito. Pag tinanggap natin ito, we enter into Christ by faith. At ngayon, dadamitan niya na tayo. We will be covered. Nakita niyo itong puti dito? Yan, yung kortina na yan. We will be covered by His righteousness. Yung itim dito sa taas, sa color coding natin, huwag niyong kakalimutan, ano? Yung itim, yan yung ginawa ng Panginoon kay Moises para i-demonstrate yung salvation full and complete. Yung plan of salvation, master model plan of salvation, tinupad kay Jesus dito sa kanyang banal na kasaysayan, yan yung kulay blue. Yung kulay green, yan yung ating Christian experience. Para madali natin, kasi pag puro itim, parang nandyan lang siya. Pero pag merong kulay, alam natin kung ano nangyayari. When yan yung ating Christian experience, enter into Christ by faith, we are clothed with His righteousness. Kaya yung parable ng wedding feast na pinaimbita ng hari yung mga tao, lahat ng mga tao. Sa wedding feast, nung panahon, pag may kasal, kung sinong imbitahan, yung ikakasal, yun ang nagpo-provide ng damit. So dito sa ating kaligtasan, tayo yung nadamay, nadali na biktima ng kasalanan. Ang Diyos na naglalang sa atin, Diyos na nalungkot dahil na nakidnap tayo ng kasalanan, siya rin ang nag-provide ng ating damit sa kaligtasan, the righteousness of Jesus Christ. Ano? So, the wedding hall was filled with guests, and all who wear wedding garments, which represents the righteousness of Christ, were accepted at the wedding feast. So habang naghahanda ngayon yung wedding feast, ano? Ihahanda din natin ang ating sarili. Napag-aralan natin, mga kapatid, ibang klase ang Panginoon. Tayo na yung kanyang mga guest. Tayo pa rin as a church, as believers, group of believers in the whole world, tayo rin yung kanyang bride. Pag sinabing bride, ano yan? Lalaki ang Diyos tapos tayo lalaki. Pag sinabing bride, gusto ipaabot kasi symbolic ito eh. God always wants to have an intimate relationship sa atin. Kagaya kung paano tayo nagkaroon ng intimate relationship sa Kanya nung lilanang niya tayo na inihipan niya sa ilong, sa butas ng ilong si Adam. Paano intimate? Kasi walang pwedeng sino man na pwede lang umihip sa ilong mo. Ang pwedeng umihip sa ilong mo ay yung taong meron kang intimate relationship. Kaya pagdating ni Jesus, ang tawag dyan, marriage feast of the Lamb. Hindi, no? Yan. Okay, so yan na yung background ng sanctuary natin. Pupunta na tayo dito. Liniwanagin natin yung ginawa ni Kristo at yung ating experience. Ayan si Jesus. Paano tayo ililigtas? Doon sa incarnation, nung nabuhay siya, inilagay tayo ng Diyos doon sa Kanya. Kaya ang tawag ng gospel, you in Christ. Yan yung gospel. Pag tinanggap natin ito sa ating actual experience ngayon, ito objective truth, ito objective facts. Ginawa ng Diyos para sa atin, hindi pa tayo nabuhay, involved na tayo, kagaya ng pagkasala ni Adan, na i-experience natin ngayon kasi nagkasala si Adam noon. Ang buhay natin ngayon ay extension ng Adam's life, Adam's cell. Mga apo tayo ni Adam eh. Ganon din ang ginawa ng Diyos kay Kristo. Inilagay niya tayo doon kay Kristo. Romans 1 Corinthians chapter 1 verse 30, makikita natin yun mamaya. Ngayon, pag narinig natin yung message at tinanggap natin si Kristo,
Si Kristo naman ang nandito sa atin ngayon, ang tawag niyan sa theology ay fruits of the gospel or fruit of the Holy Spirit. The Holy Spirit, through the gospel message, reproducing the life, the character, the mind of Christ in the life of the believers. Kita natin mga kapatid, ano? Yan. So itong anino na malaki that represents Christ, nandun tayo sa loob. Yan yung gospel. Ito naman nandito sa loob ngayon, tinanggap natin ito, nandyan si Jesus sa loob natin. Kaya merong kanta na, you ask me how I know He lives. Because He lives within my heart. Ganda mga kapatid. So umpisa na natin itong, ano itong you in Christ, the gospel, and Christ in you, the fruit of the gospel. Tingnan natin. Anong sabi ni Jesus dito sa John chapter 15 verses 4 to 5? Memorize na natin to, alam na natin to by heart. Pero ginamit ko yung New Living Translation kasi sabi sa King James, abide. Pero pareho lang ang ibig sabihin ng abide saka remain. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples at mga naniniwala sa kanya, tumanggap sa kanya, remain in me and I will remain in you. Nandiyan yung intimate relationship. Pero yung word na remain, bakit remain? Dapat sinabi niyang connect in me. Bakit remain? Kasi nandun na tayo sa kanya. Kaya remain. Hindi ka pwedeng mag-remain sa kanya na wala ikaw sa kanya. At hindi rin siya pwedeng mag-remain sa atin na wala siya sa atin. Kaya lagi kong example sa relationship ng ating relasyon sa Panginoon, tinatanong ko yung ano ang mahalaga, getting married or staying married? Yung iba, staying married. Illegitimate yun kung nag-stay married ka lang na hindi ka nag-get married. Ngayon, kung nag-get married ka na hindi ka mag-stay married, it's useless. So nandyan. So doon sa incarnation ni Jesus Christ, inilagay tayo doon kay Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, alam ko mga makasalanan kayo. Pero pinadala ako ng Ama dito para iligtas kayo. Ako ang puno, kayo yung sanga, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Wow! We don't come to Christ so that we will be in Christ. We come to Christ because we are already in Christ. Ito yung objective truth, objective facts. Ito yung subjective experience. Kita nyo? Remain in me and I will remain in you. Ngayon, pag mangyari ito, ano ang resulta? A branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. So para tayo maging fruitful, ang driving force natin is His agape love. The love of Christ constraineth us. Kung walang sumusuporta sa ministry natin, walang nag-acknowledge, that's not an issue anymore. Kasi ang issue dito na gagampanan natin ang mensahe ni Lord na pinagkatiwala niya sa atin. Naalala niyo si Elijah? Nung hinahabol siya ni King Ahab at ni Queen Jezebel, tumago siya dun sa gubat hanggang nagutom siya, nandun yung merong balo doon na may anak na huling pagkain na yon. At sabi niya kay Lord, Lord, ano ba naman ito? Patayin mo na lang ako kung ganito din lang naman. Sabi ni Lord, masyado ka naman matampuhin. Meron pa ako yung 7,000. Medyo nagulantang siya doon, no? Marami pa pala kami. Buuhin mo yung Israelites, buong Israel, yung 7,000, drop of the ocean lang yon. Sa number, maganda pakinggan. Pero sa buong Israelites, kukunti yon. Pero ang ibig sabihin ni Lord, hindi ka nag-iisa. Just in case isa ka lang, kasama mo ako. Ang tindi ng Panginoon, no? Kaya sabi niya, para maging fruitful tayo, parang Laodicean message, gusto ni Lord na siya yung driving force natin. Paano natin malaman na hindi siya yung driving force? Pag meron tayong ministry at walang nag-support, walang bumabati sa atin, walang nag-appreciate, nadi-discourage tayo. Ako pa naman ang pinakamagaling mag-sermon. Ako pa naman ang pinakagaling mag-piano. Ako pa naman ang pagaling kumanta. Tapos walang bumabati, hindi na ako sisimba dyan. Ganon yun. Natitigil. Pero si Lord, yung kanyang agape that constrain our lives, our heart, yung mind natin, every fiber of our being, we are constrained by the love of Christ. Tuloy-tuloy ang ministry. Kasi walang glory for me, glory for Him. Tsaka yung dynamo na
nagpapaandar ng ministry is the grace of God through the presence of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, yes, I am the vine. Kino-confirm niya, ako yung puno, kayo yung mga sanga. Those who remain in me. Kasi pwede palang mawala eh. Kaya ang encouragement ng Lord, those who remain in me, I in them, I will produce much fruit. Sinabi na ng Panginoon, pag apart from me, you can do nothing. Pag sinabi natin, Lord, kaya ko ito gawin kahit halimbawa wala ka pa naman, Lord. Kung kailan ka gagawa ng gusto mo, tulungan mo kami, pwede. Pero habang wala ka pa, gawin ko na itong pinapagawa mo. Ako nang bahala dito. Ginagawa natin si Lord na sinungaling. Lahat ng driving force natin sa ministry is the love of Christ that constraineth us. Why? Because we are convinced that if one die for all, then all were dead. So patay na tayo sa ating sarili. Si Jesus na ang namumuhay sa atin. Kaya tuloy-tuloy ang ministry. Ngayon, por respeto, kasi ang relasyon, meron din tinatawag na respeto, and it is a solemn decision. As much as makapangyarihan ng Panginoon, ayaw niyang i-violate yung ating willpower. Kaya sa kanya mga anak na gustong gumawa na hiwalay sa kanya, kumakatok siya sa pinto. Kasi nandun na siya dati sa loob eh. Pero yung may-ari doon ng bahay, ayaw siya. Gusto ng may-ari, wag ka dito. So nung panahon, yung mga hawakan ng pinto na ganyan sa bahay, kasi wala namang doorbell. So yun ang ginagawa nila. Yung sinasabi ni Kristo na kakatok ako, hindi yung katok na, tao po, kinakatok niya na may urgency na anak. Pag hindi mo ako kasama dyan sa bahay mo, walang pagkain, walang buhay, walang kaligtasan. Buksan mo naman ito at kakain tayo. Anong ibig sabihin ng kakain? Eh, wala naman si Jesus dito sa atin, pero sinong nandito sa atin? Holy Spirit. Kakain tayo ng Word of God. Diyan natin pinapapasok si Jesus sa buhay natin. Ano? So every ray of light that God communicates to us, we will communicate it to others. Yan. So ready na kayo? So merong 4 na distinction, yung ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao, para sa atin, at yung ating experience. Ano? So, ang itanong natin sa ating sarili, tinanggap na ba natin si Jesus sa oras na ito? Ulitin ko ito mga kapatid. Mapait kasi sa ating karanasan na merong iintra sa buhay natin. Kasi by nature, gusto natin maging dependent tayo. Gusto natin gumawa ng sarili nating programa. Ayaw natin na may iintra. Ngayon, ito si Jesus, lahat ng gagawin niya sa ikaliligtas natin, puro kontra sa ating programa. Kaya ibabang niya yung pagkatok niya doon sa pinto. Hindi kamay ang gagamitin niya dyan sa kahoy. Ang gagamitin yung bakal, igaganyan-ganyan para makuha yung attention ng tao doon sa loob. At pag nakuha yung intention, pag magbukas, ang ibig sabihin ni Kristo dito sa pagkatok niya, alam ko gumagawa na kayo eh. Pero gusto ko, sabi ni Lord, ako ang maging driving force mo. Ako yung source of righteousness mo. Kasi pag hiwalay sa akin, yung righteousness natin, mabubuting gawa yan ha. Hindi yan masasamang gawa. Karumal-dumal sa harap ng Panginoon. So hindi productive, hindi fruitful ang ministry. Oh. Tayo ng mga tao, ang measurement natin ng ministry sa number ng baptism. Pero yung number ng backsliders, hindi na natin binibilang pagkatapos ng ilang taon o ilang buwan. Ano? Ang tindi talaga ng ating mga programa mga kapatid. Numbers for the record. Pero yung maintenance, yun ang sinasabi ni Jesus, remain, abide, maintain. Okay. So, lahat ng dross of sin na nandito sa atin, babalatan talaga yan ni Jesus. Kaya merong pain na mararamdaman. Merong suffering na mararamdaman. Sama ng loob, sakit ng loob na insulto sa atin ang gospel ni Jesus Christ. So ngayon, babalik na tayo dito sa
good news, sa distinction ang ginawa ng Diyos sa atin. You in Christ and Christ in you. Number one, ang ginawa ng Diyos sa atin, sa buong mundo, sa lahat ng henerasyon, it's a finished work. Finished product. Wala tayong maidadagdag doon. Yan yung you in Christ. Pero dito kay Christ in you, sa ating experience, it is not a finished work. Basahin natin 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Dito muna tayo sa 9 to 10. Remind ni Pablo itong mga taga-Corinth na sabi niya, don't you know that unrighteousness will, itong mga gawain ito hindi magmamana ng kahirapan ng Diyos. Di nyo ba alam? Huwag kayong madaya, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor thieves, nor the greedy, nor those habitually drunk, nor verbal abusers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Papaalala ko yan sa inyo. Tapos pagdating ng verse 11, sabi niya, such were some of you. Kasi kausap niya na ngayon yung mga tumanggap na eh. Ngunit, itong mga gawain nito ay talagang hindi magmamana, that is work of the flesh. Lahat tayo meron yan. Pero sabi niya, ngunit, kayo ng mga tumanggap sa Panginoon sa mensaheng katotohanan na nandiyan kay Kristo, ito kayo noon, ngunit, nandiyan na yung blue. But you were washed. Tingnan nyo ha. You were washed, tingnan yung verb tense. Hinugasan na kayo. You were sanctified, pinabanal na kayo. Inaring ganap na kayo. You were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Ibig sabihin, yung paghugas sa atin, yung pagpapabanal sa atin, pag-aaring ganap sa atin, gawain ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At yan ay finished product. Pag sabi ni Jesus dun sa cross, it is finished, that's it, period. Pero yung experience natin, not a finished work. Titingnan natin ha. Dito muna tayo sa finished work. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, past tense, with all spiritual blessings. Saan niya binigay ito? Na spiritual blessings? In heavenly places in Jesus Christ. Nandun ba tayo nung binigay ni Lord yan kay Jesus? Wala. So ibig sabihin, bago pa tayo nakarinig ng gospel message, may ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin na dinala ng banal na Espiritu sa atin ngayon. So isa yan. So finished product. Dito naman sa ating experience, we are complete in Jesus Christ. You also complete through your union with Christ, who is the head of every ruler and authority. So dito ngayon, meron tayong choice na tinatawag, we will connect with Jesus Christ. Tingnan natin. Philippians chapter 3, 12 to 14. Not that I have already obtained this. Ang ibig niya sabihin yung full experience of salvation, si Pablo. Not that I have already obtained this or I'm already perfect. Ito yung Christ in you. Ito yung ating Christian experience. But I press on to make it my own. Because Christ Jesus has made me His own. Kita niyo yung background dyan? Because, dahil, sapagkat, si Kristo Jesus ay ginawa akong Kanya. Yan yung finished work. Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. So hindi finish yung ating experience. Yung ginawa ng Diyos sa atin, finished product, pero yung experience natin, hindi. I hope nagkakaintindihan tayo. Ngayon, yung ating gawain ngayon, hindi ito dadagdag, tutulong sa ginawa ng Diyos para sa atin na, pag nanampalataya ka, sigurado ligtas ka pag tapat. Hindi. Yung katapatan natin, yung pananampalataya, anumang ginagawa natin para sa Diyos,
is just a byproduct, the fruit of the gospel, which is Christ in you, the hope of glory. Pa. And you were complete in Him. Colossians 2:10. Tinan mo? Finished work. You are complete in Him, who is the head of all principality and power. Colossians 2:10. Kasi ang issue sa Colossus, na-convert sila sa Panginoon, pero hindi pa mawala yung kanilang pagiging Gentile mentality na hindi lang si Jesus ang may kapangyarihan, marami pang mga ibang Diyos-Diyos. Kaya sabi niya, kung meron kayong pinapaniwalaan na iba pang powers, sabi ni Pablo, He is the head. Control niya ito lahat. Kung meron, pero wala eh. Ang meron lang, siyempre si Satanas at kanyang mga fallen angels. Kaya sabi dito, kahit may fallen angels, kahit nandiyan si Satanas, God is still in control sa buhay natin because you are already complete in Him, who is the head of all principality and power. Yan ang presentation ni Paul. Dito naman sa experience natin, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Dito lalakad tayo, mamumuhay. Every time makita niyo yung walk, yan yung Christian experience. Hindi tayo gagawa para makapag-contribute. Gagawa tayo because we are constrained by the unchangeable, unconditional, self-sacrificing agape of Christ. So as you have received Jesus Christ, the Lord, walk ye in them. Colossians chapter 2, verse 6. Kita niyo mga kapatid? Isa pa. To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among Gentiles. Merong mystery among Gentiles. Hindi nila alam yan kasi naitago yan ng matagal. Ano yung mystery among the Gentiles na hindi maintindihan? Christ in you. Ito na yung Christian living natin, Christian experience. Christ in you, the hope of glory. Ang ibig sabihin nito, pwedeng gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa ikaliligtas ng tao, pero gusto niya ma-experience ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak na tumanggap sa kanya, na tayo ang kanyang gagamitin sa karanasan ng kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang ibig sabihin nito, hindi lang tayo may tiwala sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtiwala sa atin, kaya pinagkatiwalaan niya tayo ng mensahe ng reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Kita niyo mga kapatid? Yan. Isa pa. Sa John chapter 17 verse 23. I am in them and you are in me. Ito yung prayer ni Jesus Christ, the Lord's Prayer. May they experience, nawa maranasan nila. Sinong nila? Yung mga believers. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. So yung experience ni Lord kay Jesus, ni Jesus sa kanyang Ama, yun din ang gusto ni Jesus ma-experience ng kanyang mga believers. Yung relationship nila ng Ama at ginawa nila sa tao, finished, perfect work. Pero yung experience na para makita ng sanlibutan na meron palang anak ang Diyos nandito sa atin. That the world will know that you sent me and that you love them, itong mga tunganggap kay Jesus, as much as you love me. Kita nyo? Wow. Praise the Lord. Pangalawa, finished work and not finished work sa ating experience. Pangalawa, itong you in Christ, worldwide yan sa lahat ng generations. Basahin natin. Romans chapter 5 verse 18. Maliit kasi dyan, ewan ko kung nakikita nyo. Kay Adam, sa kasalanan ni Adam, so then through the transgression of one, condemnation came upon all, even through the act of righteousness that resulted justification to all men. So makita nyo mga kapatid, one sin or transgression, condemnation to all men. Dito kay Kristo, one act of righteousness, justification of life to all men.
So pareho objective truth yan. Applies to all mankind, to all generations. Pero itong Christ in you, dyan lang yan sa believers. Romans 5:17. For if by one man's offense, si Adam, death reigned by one, much more, they which receive. Sino yung they which receive? Yung mga tumanggap na nakarinig. Ano? So yung experience nandun sa receiving. They which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by Jesus Christ. Anong tawag sa atin ng Panginoon sa mga believers? Kingdom of priests. Kontra yan sa mind ng mga natural mind kasi iba yung kingdom sa government yan eh. Yung mga priests sa simbahan naman yan. Pero bakit ang tawag ni Lord sa atin? We are kingdom of priests. Hindi, no? Righteousness shall reign in life by one. Sino magre-reign? If Jesus Christ is the King of Kings, sino yung mga kings niya? Siyempre tayo na tumanggap sa Kanya. Dito sa mundo, ang hari, siyang may command, susunod lahat. Sa Kingdom of Christ, pag tayo ay Kanyang mga hari, tayo yung maglilingkod sa Kanya, ang paglilingkuran natin, yung mga taong hindi nakarinig ng gospel, tumanggap kay Jesus Christ. Tayo ang mag-aasikaso sa kanila. That's why ang tawag ng Bible niyan, they, the 144,000, they serve God day and night. They are serving the King of Kings and the Lord of Lords, doon sa mga taong pumunta ng langit na hindi nakareceive ng gospel. Ano? Ayan. So, pangalawa, anong sabi ni John dito sa 1 John chapter 2 verses 1 and 2. My little children, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Paalala ito na hindi na kayo kasi mga anak na kayo ng Diyos eh. Pero alam ko na nandito pa tayo sa sanlibutan. Kaya ang sino man magkasala, we have an advocate to the Father, Jesus Christ the righteous. Ituloy niyong basa dyan kung may mga Bible kayo mga kapatid. Ang sabi nun, that Jesus is not only our advocate, but He is also the propitiation, the advocate, the lawyer, the defender, not only for our sins, but for the sin of the whole world. Tingnan niyo sa verse 2 kasi walang verse 2 yung nailagay ko dito. Yung whole world ba humihingi ng tawad sa Diyos? O hindi. Hindi nga nila kinikilala si Lord eh. Pero still, Jesus Christ is our mediator. He mediates. Kaya lang, yung world, kahit mediator nila si Jesus, they will not experience it kasi hindi nila alam. So, the you in Christ is, it applies to all mankind. Pero yung truth of the gospel, Christ in you, only to the believers. Romans chapter 8, verses 9 to 10. You, however, are not in the realms of flesh. Wala na, linayo na kayo doon eh. Delivered na tayo. But are in the realms of spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they don't belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of the righteousness of Jesus Christ. Yan yung ating experience kay Lord. Okay? Isa pa. Ephesians chapter 3 verse 17. Kasi yung Ephesus na sinasabi niya, may danger na manghina. Kaya sabi niya dito sa chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, rooted and grounded in the love of Christ. So we allow Jesus Christ to dwell in our hearts by faith. So yan yung bahagi natin mga kapatid. So number 1, ano ngayon? Finished work. The gospel, fruits of the gospel, hindi pa tapos. Number 2, the gospel applies to all generations, to all men, and is only experienced by the believers. Yung pangatlo, yung you in Christ. Basahin natin ito, Romans chapter 3, 19 to 20. We know that whatsoever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced
and the whole world held accountable to God. Verse 20, therefore no one will be declared righteous in the sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. So paano tayo naging conscious of sin? Through the gospel message, through the law of God. That Christ in you is entirely, totally, completely work of God. Walang human contribution. No? But now the righteousness of God without the law. Ang ibig sabihin ng without the law, without human people trying to keep the law or obey the law para maligtas, no. Sabi niya now, yung now, itong ginawa ni Kristo yan. The righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Bago pa dumating si Jesus dito sa mundo, sa ating kaligtasan, pinahayag ng Diyos doon sa first five books sa Torah, Pentateuch, pinahayag na ng Diyos kay Moses at sa mga propeta. So this is entirely God's work for human being. Ito yung sinasabi ko kanina, Romans 1 Corinthians 1:30 and 31. But of Him you are in Christ Jesus. Ang Ama, linagay tayo doon kay Kristo at ginawa si Kristo para sa atin ng apat na bagay. Wisdom from God, and righteousness, and sanctification or holy living, and redemption. That it is written, ang sino man magmamapuri siya sa Diyos. Kita niyo mga kapatid? So kung meron tayong ibibida sa buhay natin, si Jesus ang Diyos kasi siya yung gumawa ng lahat para sa ating kaligtasan. Everything entirely, totally, completely God's work for us. Ngayon, ito ang ating experience. As much as ginawa ng Diyos ang lahat, humihingi siya ng respeto na ito ay tayo ay tutugon. We will respond to the call of the gospel. Galatians 5:16, I say, walk by the Spirit, mamuhay tayo sa Espiritu upang hindi natin pagbigyan ang hangarin, ang pita ng laman. So the gospel, you in Christ, entirely, totally, completely work of God. Pero tayo na mga tumanggap sa Kristo, nakarinig ng mensahe, humihingi siya ng ating tugon, response, cooperation. Sana maliwanag to sa atin mga kapatid. Romans 13:14, but put on the Lord Jesus Christ, who make no provision for the flesh to fulfill its lust. So we will hate the works of the flesh kasi ang gusto na natin ngayon, work of the Spirit. Isa pa. Philippians 3:9. Nabasa na ito natin kanina, pabasahin ko ulit. But be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law. Kasi alam niyo naman yung background ni Paul, Saul siya dati. Ang relihiyon nila, nagtuturo talaga na sundin ang lahat ng inuutos sa kautusan ni Moises. Yun ang magagawa sa iyo na maging matuwid at ililigtas ka ng Diyos. Pero nung nakilala na ni Saul si Jesus at naging Paul na siya, naging preacher na siya ngayon, sabi niya, ang goal ko, I look forward na pagdating ni Jesus, I may be found in Him, not in myself. Not having my own righteousness which comes from the law, but which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God. At mararanasan ko lang ito by faith. Ayan. So tatlo na yan mga kapatid. Yung pang-apat, ito na yung last. Yung you in Christ, the gospel is meritorious. Yung Christ in you, demonstrative. Makikita yan sa ating buhay. Yung isa, doon lang kay Kristo, commendable yan, full and complete na yon. Pero sa ating response dyan, madedemonstrate sa buhay natin yan. For by grace you are saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. Lest any man. Magyayabang tayo, pero sabi sa 1 Corinthians 1:31, he that boast, let him boast in the Lord. Kasi siya lahat ang gumawa. Ituloy natin. Not by works of righteousness which we have done.
Meron tayong ginawang righteousness eh. Pero, filthy rights yun. Kaya hindi niya tayo linigtas doon. But according to His mercy, He saved us. Kaya meritorious ito. By the washing of regeneration and renewing by the work of the Holy Spirit. Ayan. So titingnan natin itong Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. You were dead in trespasses and sins in which you once walked. Doon kayo namuhay dati. Following the course of this world, following the prince and the power of the air, si Satan, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Yan yung nature natin noon. Tapos, tinanggap natin si Kristo. Dito sa chapter 2 verse 10 ng Ephesians, binasa natin kanina yung 8 and 9, we are His masterpiece, His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God prepared beforehand, before He ordained it before. For what purpose? That we should walk in them. Kita niyo mga kapatid? Yan. Balik tayo sa John 15:5 and verse 8. Sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Because outside of me, you can do nothing. Dapat yan ang maging mindset natin na wala akong pwedeng magawa pag wala si Kristo. Huwag tayo yung, kahit wala si Kristo, kaya ko ito. Yan ang ginawa ni Pedro, yan ang ginawa ng mga tao sa Bible, failure. Dito, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So yung bunga pala natin, na nakikita si Kristo sa atin, the Lord will be glorified. Let your light so shine before men that they may see your good works. At sinong i-glorify? The Father. So sa ating Christian experience, whatsoever we do, whether we eat or drink, or whatever we do it all for the glory of God. 1 Corinthians chapter 1 verse chapter 10 verse 31. Okay? Titus chapter 3 verse 8. Demonstrative tayo, no? Christ in you. This is true saying. I want you to give special emphasis to these matters. Na ano yun? So that those who believe in God may be concerned with giving their time in doing deeds or good works. So nandyan talaga yung good works, which are good works and useful for everyone. So yung gagawin natin na kabutihan for the glory of God, bumibigay tayo, gumagawa tayo ng pabor sa lahat ng taong ating nakakasalamuha. So last part. Summary. Christ in you and you in Christ and Christ in the gospel and the fruits of the gospel. Finished work, not finished sa experience natin. Applies to all men, experience only by the believers. So you in Christ gospel, lahat yung ginawa ng Diyos. Dito sa Christ in you, tayo ay tutugon. So surrender sa katotohanan. Pang-apat, it's meritorious. Sa experience natin, demonstrative. Ang ginawa ng Lord na perfect, maihahayag ngayon sa buhay natin. So ito, nakita nyo na ito, ano? Sa mga hindi pa na, lagi kong ibibigay ito na ang tao ginawa ng Diyos sa ilalim ng kautusan. Meaning we are under His authority, His government. Because His government, His throne, the foundation of His throne is righteousness and justice. Ginawa niya si Adam diyan. Na if you obey my voice, you will live. Yan yung conditional immortality. If you don't obey my voice, if you disobey my voice, you will face justice and you will die. You will be condemned to death. So, anong ginawa ni Adam? Dinala niya tayo dito sa status ng condemned to death. Paano tayo linigtas ni Kristo? Yung kung anong status ni Adam, kung saan siya nahulog sa kasalanan, doon siya tinagpo ng ating Panginoong Hesus by the birth of Jesus Christ. So when Christ was born, He put us together in Christ at the incarnation in the womb of Mary. Kaya ang tawag kay Kristo, He is the second or the last Adam.
And then, he lived a perfect life out of that sinful nature that he assumed he took upon himself. Laging narinig nyo na ito, pero kailangan natin paulit-ulitin. So, he lived a perfect life that kahit sa isip, hindi siya nagkasala. So, he met the righteous, the positive demand of the law, which is righteousness, perfect righteousness. But it's not enough to save us. Because the body that he took upon himself, the body that the Father prepared for him through the sanctuary services, is our sinful nature. So the body that he assumed at the incarnation, it has to die. So when Christ died, kasama tayo doon, Galatians 2:20, Romans chapter 6 verse 6, Christ met the justice demand of the law. So pagdating ng judgment, sasabihin, Ritoya, Marieta, Lueno, ba't nandito kayo? Hindi kayo, you don't deserve heaven. Sabihin, bakit? Because you are sinners. You need to die. Sasabihin, ano sasabihin mo? I already died. Kailan ka namatay? When Christ died, I am crucified with Christ. Kailangan mo maging matuwid. I am righteous, not in my own self, but I may be found in the righteousness of Christ. I am now living in the righteousness of Christ. So yung dalawang requirement ng kautusan, natupad kay Kristo, pag tinanggap natin si Kristo, yung hinihingi ng kautusan sa atin, natutupad na Romans chapter 8 verse 4. Pwede pa basa, Kuya Pipes, Romans chapter 8 verse 4? 8 verse 4, no? Romans. So that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yan. So sa kamatayan ni Kristo, kasama tayo, natugunan na yung justice of the law. So new life in Jesus na tayo ngayon. So the righteousness of the law is being fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. So paano natin nalaman na tinapos lahat ng Panginoon? Through His glorious resurrection. Yan yung resibo. Kasama tayo mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli hanggang pag-akyat niya sa langit. Oh. Kaya 1 Corinthians 1:30, lahat ng ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin. Pagdating dito sa 1 Corinthians 15:55, the first Adam was made a living soul. The last Adam, Jesus Christ, was made a life-giving spirit. So yung first Adam na na binuhay ng Panginoon, nagdala ng kasalanan, na nahulog sa kasalanan, doon siya tinagpo ni Kristo. So you in Christ, hanggang papunta ng resurrection ni Jesus Christ. He lived a perfect life kasama natin by becoming Emmanuel, God with us. He was made of a woman, made under the law. He was made flesh and dwelt amongst us. He was made sin that we might become the righteousness of Christ. He lived a perfect life and he died a sacrificial and victorious death. Diyan niya ginampanan ang, pwedeng pabasa ng clear word mo, Sister Eda? Yes, it's beautiful. Oh. Romans 8:4. Oh. This disproved any notion that there is no out for human beings except to be slaves to their own sinful natures. The Lord Jesus did this to give us an example that we can do it too when we are not controlled by our own sinning but by the Holy Spirit. Wow. So kita nyo na? Oh, ang righteousness na nakikita sa atin is because we are being controlled. We allow the Holy Spirit to control our lives. Amen. Thank you, Sister Eda. Ang ganda talaga niya ng version mo, yung clear word. So dito sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 6, lagi nating ginagawa ito. Habang tayo ay makasalanan, patay sa ating kasalanan, binuhay niya tayo kalakip ni Kristo. At tayo ay binangon kalakip ni Kristo. Yung ending sa verse 6, tayo ay pinaupo sa langit na bayan kasama ni Kristo. So mga kapatid, dito natatapos yung ating Bible study ngayon. Christ our righteousness. No? Anong sabi ng Philippians 3:9?
that I may be found in Him. Ang aking Christian experience, kailangan nandun sa katotohanan na nandun kay Kristo. Hindi doon sa aking sariling ginawang pagiging matuwid, which is of the law. But that which is through the faith of Christ, blue, the righteousness which is of God, and now experienced by faith through the guidance, the leading, the working, and the indwelling of the Holy Spirit. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo lumago sa biyaya at karunungan ng ating Panginoon Hesus. Our only hope of salvation, both now and in the day of judgment until Jesus comes, is Christ, His righteousness, His blood, His perfect life. God bless us all, mga kapatid. Dito natatapos ang ating sharing. Amen. Any comments, questions, or reactions, reflections, kapatid? Meron tayong guest, si user. Welcome, user. Kung sino ito. Baka si Brother Lowen o kaibigan nila. Any comments? Reflections? Praise the Lord. Oh. Grabe, no? Talagang palinaw I na hope- palinaw. I hope hindi na tayo malito doon sa ginawa ni Kristo at sa ating Christian living experience. Ano? Mm. Mm. Ang foundation ng lahat ng ating experience doon sa ginawa ni Kristo, Mm. doon lagi manggagaling. Lahat Amen. ng gagawin natin bunga. Oo. Yung maganda experience natin, lahat yung bunga. Mhm. Ganda. Kaya siya yung puno, tayo yung sanga. Pag namunga yung sanga, hindi yun bunga ng sanga. Dahil namumunga yung sanga, hindi. Bunga Bunga yun ng ng puno Panginoon. sa pamamagitan ng sanga. Mm. At yung puno, ma-identify yon kung anong bunga. Yan yung pinag-aaralan natin sa investigative judgment, di ba? Hindi dahil tinakpan ng mangga ay mangga na. Yun ay tinakip-takipan lang. Pero ang tunay pala na nasanga doon, tsaka dahon at puno, balimbing. Balimbing. Paano mo nalaman na balimbing yon? Dahil doon sa bunga. Mm. So yung good works natin will glorify God, telling the people that we have Jesus Christ in our hearts. Ako pa rin palang nagko-comment. Kayo naman mag-comment na ako. Kasi ako pala. Oh, go ahead. Minsan mayroong mga misunderstanding tsaka mali ang pagkaintindi ng puro lang faith daw gagawa. Gagawa ka naman daw. Okay naman yung gagawa basta under by Christ, pero yung gagawa ka lang sa gusto mong sarili mo, yan mali-mali tayo. Kasi minsan na misunderstood ng iba eh. Kasi puro lang tayo faith, gagawa naman tayo. Ang tanong, ano bang klase na gawa? When mo siya gagawin? Kasi nangyari sa Cardis Barnea, yung kay Moses, Oh. na makapasok sa sakinan because out of faith, hindi na sila papasok. Tapos kinabukasan, sabi na, may faith na kami. Gigirahin namin ang Canaanites. Sabi ni Moses, wag kasi wala pang utos ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Di ba namatay sila? Oh. Not all the time gagawa ka, wait for the instruction at saka Amen. ang kuwan ng Holy Spirit. Kasi minsan akala natin, kasi puro lang faith, gagawa na ako. Pero wait for the instruction of the Holy Spirit, saka mo i-execute yung gusto mong gawin. Without the instruction, wag mong gawin, hintay ka lang. Kasi may misunderstood natin yan eh. Puro lang tayo faith, wala naman tayong gawa. Yan, pinalaging ko sa simbahan yan. At yan ang ingatan at bantay natin. Always instruction from the Holy Spirit. Not from our own desire, but the desire of God. Amen. Will. Ganda. Basahin natin yung Galatians chapter 5 verse 6 kung pwede. For in Christ Jesus, tama, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Yan. So yung drive, may working talaga, pero ang driver force nga doon, yung
Pag-ibig ng Panginoon. Mm. Huwag tayo Clear matakot. word. Ha? Sorry. Clear Clear word. word. Ah, Christ's love for us doesn't depend on whether we've been circumcised or not. mhm. The thing that matters to him is that we demonstrate our faith by works of love. Yan. Ganda. Praise the Lord. O, sige. Thank you, Brother Lowen, sa magandang comment at mga paalala. Sino pa? Di ba sa 6, binasa natin yung 6? Saan natin Mhm. mababasa sa Bible yung tinatawag na righteousness by faith? Nandun sa verse 5. Pwede pabasa? Atras tayo ng isang verse. Si Kuya Rafi naman, para Kuya Rafi. Galatians chapter 5, verse 5. Tapos ituloy mo ulit sa 6. Nandyan, lahat ng pinag-aaralan natin, yung wordings nandyan. Yung wordings, tsaka yung truth ng wordings na halos yun na lang ang pinag-aaralan natin. Nandyan talaga. Galatians chapter 5, verse 5 and 6. Verse 5. But by falling away from grace, but by faith, we eagerly await through the Spirit of righteousness, for which we hope. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith, expressing itself through love. Mhm. Ganda, no? Ano yung message So- na pinag-aaralan natin? Righteousness by faith. Ano yung bunga ng faith? Works. Ano ang driving force ng work? Love. So lahat ng pinag-aaralan natin, the righteousness of Jesus Christ, we experience it by faith. It will produce work which is generated by the agape love of Christ. Kaya kompleto, wag tayong matatakot na puro kayo works. Puro kayo obeying the commandments. Okay lang yun. I obey the Lord, not for me to be saved, but because I am already saved in Jesus Christ through the gospel. So brother, Go ahead. anong ibig sabihin ng circumcised dito? Dalawa kasi yan. Yung mga Hudyo, para sila maligtas, Acts chapter 15, verse 1 and 5, kailangan nilang matuli yung literal tuli ng kamay. Kasi para sila on the 8 days. Yun yung naging tradisyon nila. So, tinuturing nila yung mga Gentiles na mga hindi tuli kasi wala silang mga alam tungkol sa mga tuli-tuli eh. Sabi ni Pablo ngayon, hindi na yan ang issue yung physical na tuli. Kasi ang dapat na tuli natin, yung tuli kay Kristo. Pwede pabasa ng Philippians chapter 3 verse 3. Colossians ata yun. Philippians? Philippians 3 verse 3. Colossians. Philippians 3 verse 3. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Yung circumcision kasi, gusto ng Panginoon, yung 'di ba ang unang tinuli diyan yung si Abraham? Kasi sinabihan si Abraham, Abraham, ikaw ang magiging ama ng lahat ng bansa. Tapos hindi naman siya nanganak na hindi pa nanganak kaagad. Parang na-discourage na siya. Tapos 10 years na sinabi ng Panginoon sa kanya, wala pa siyang anak. Tapos yung kanyang mga tao, si Eliezer, nanganak na. Gusto nga niyang i-adapt para sabihin, Lord, ito na yun. Sabi ni Lord, hindi yan. So pinasyal na naman siya ni Lord ng isang gabi. Pinatingala, alam niyo naman, yung mga nakapunta na ng Middle East, kitang-kita yung bituin doon. Pinatingala si Abraham, sabi ni Lord, Abraham, ano nakikita mo sa taas? Sabi niya, mga bituin, marami. Ganyan karami ang mga magiging anak mo. Naniniwala ka ba? Sabi ni Abraham, oo. So tinuli si Abraham. Meaning ng tuli is to take away unbelief. Ngayon, yung mga Hudyo, hindi nila nakita yan. Ginawa nila ng requirement of salvation. Kaya sabi ni Pablo dito sa Galatians 5 verse 5, hindi issue yung tuli ng sa kamay, kung hindi yung tuli ng sa puso. Ano yung nandito sa puso natin? By nature, we don't like God. Pero ngayon, tinuli na tayo, we have a heart that believes. Kasi ito yung pangako niya na bibigyan niya tayo ng
puso na isinulat niya ang kanyang kautusan at inilagay sa ating mga isip. Yan yung circumcision. So hindi tayo maliligtas sa circumcise, iniligtas tayo doon sa unbelief natin. So ngayon, bilang mga believers, we have work, but it is constrained by the love of Christ. Sister Eda, nakuha Ang natin? ganda ng ano, yes brother. Ang ganda Basahin ng mo. Philippians 3:3. Basahin mo sa clear word. Yeah. Ito. Oh. The circumcision that counts is the circumcision of the heart, of Hmm. which the outward circumcision is only a symbol. Yan. This means that we rejoice in what Jesus has done for us. Our confidence is certainly not in what we can do to earn salvation. Wow. Ganda. Ang ganda. Grabe ang clear word mo, Sister Eda. Parang natutok sa akong bumili niya. Hindi naman lahat ng panahon, hindi lahat actually. Hanapin Oo. ko pa din ang King James at Oh. New King James, but there are, yes. May sasabihin yata si May si tanong Brother ako. Robert. Go ahead, Sister Marieta. Oo. Di ba sa ngayon, yung circumcision parang ginawa na lang yun parang sa hygiene ba? Cleanliness. Tama yan. Parang ganon, di ba? Oo. Kaya ang circumcision natin is through our heart now. So we have to have a clean heart, Yan, tama. right? Through our righteousness. Correct. Yeah. maganda So yan. yeah. Go ahead, Sister Marieta. Ini-enjoy ko lang yan. That's it. Enough na yun. Ganun ba? Short but concise. Praise the Lord. Praise the Lord. Oo. Wow. Kung may Kaya- reklamo, dapat si... Ate Nets, Ha? may sasabihin kayo? Yeah. Sino kami? Oo. Sige. Noong una, pinag-aralan natin, di ba, yung pinanganak si Jesus Christ, he will be called Emmanuel. God is with us. Ngayon naman, hindi lang pala si Jesus is God is with us, He is in us. Amen. Amen. Yeah. Kaya ako ngayon, naintindihan ko na kung bakit sinasabing fear the Lord. Oo. Fear the Lord. Dati iniisip ko dahil Diyos siya. He is the God of justice, God of mercy, God of love. Pero ngayon nakikita, because God is with us, God is in us, we have to fear the Lord kasi nasa sa atin na ang Diyos. May hiya tayong gumawa ng hindi maganda. So we have to walk in the Lord, with the Lord. Amen. So doon papasok yung Christian living na natin. Amen. So Christ, siya magiging ilaw ng mundo through us because of the kind of life, the kind of ways we are living. So people will see Christ in us. Amen. Colossians 1:27, no? Christ in you, the hope of glory. Ganda, Kuya Rapi. Iba pala pag narinig mo sa iba. Iba yung sinasabi mo lang, tapos marinig mo. Kaya maganda talaga, may reflection na tinatawag eh. Reflection. Si Ate Nets. O kaya habang nagpe-prepare si Ate Nets, si Sister Eda. Anong reflection mo, Sister Eda? Nawala na si Ma'am Banji? Oo, nagpaalam siya. Ah. Text siya, papaalam daw siya. It really like hit me home. You know, as the Bible said, as we walk in the Spirit, we will not succumb to, fleshly desire or anything that is the fruit of the flesh, right? Anything sinful. So
I praise God that we have the desire to learn more of Him, you know, come to Bible study, come to devotionals and everything, because I cannot imagine myself not doing this, not doing any Bible study. Mm. You know, remember those, alam mo yung bunganga ba na lahat na lang ng cursing, para bang kada liko, kada ano, puro na lang cursing, right? So, I can imagine myself like that kung wala ako sa Panginoon, kung hindi ako nag-aaral. Eh Mm. ngayon nga, nag-aaral ako ng Biblia. Meron pang lumalabas sa pag-iisip ko, sa gawa ko, sa bunganga ko. Mm. Ano na lang kaya kung wala, Mm. you know? But tonight, I was able to, para bang, you know, we're involved in things sa secular, yung mga hanap buhay natin. You know, we're in the secular world. Hindi talaga maiwasan na may mga problema. And then, merong biglang lumabas sa bunganga mo or sa text mo, yung mga ganun. Mm. But I praise God that as I did it, meron talaga kaagad realization ba na, hey, Edna, you're hurting people. It's not good. Mm. And then, parang nag-ano ka kaagad, you know, you ask for forgiveness, you ask for apology, and, you know, I mean, things should not be the way the world wants it. It Mm. should be the way God wants it. Hindi Amen. pwede na pira-pirahin na lang natin lahat because, Mm. you know, walk with God is not all about money. So I was like, oh Lord, please, I'm sorry. Yung ganun kaagad ba? And I praise God that, you know, we have that we have God, that we have the guidance of the Holy Spirit to be humble and not, kasi, alam mo naman, ang temptation ng kaaway, anuhin ka kaagad, you know? So, yeah, I praise God. Ito nga ngayon na yung pag-aaral natin, living in Christ's righteousness. Amen. Kasi yung righteousness natin talaga is so filthy. You know, kunwari. And then maya-maya, iba na ang lumalabas. Ay nako, forget it. Kaya, I just praise God that, you know, nandyan kaagad yung realization, nandyan ang forgiveness, nandyan ang repentance. Amen. So, I praise God. Amen. Mm. Ganda. Wow. Very. Very inspiring, comforting, encouraging. Amen. Amen. Si Brother Lowen. Tapos na yung kanina kay Lowen o may dagdag pa? Pag wala na si Ate Nets. Ikaw, Kuya Pipes. Bago si Ate Nets. Basta ako, punong-puno na ako sa inyong lahat. Ako nga, oo. Magre-rejoice na lang muna ako. Oo. Ate Praise the Nets. Lord. Hindi ko po kayo kilala lahat, pero Bakit? wala. Nagiging emotional siya. Kasi hindi ko masyadong kilala yung mga kasama natin ngayon, pero nakakatuwa na ano, yung encouragement ng bawat isa. Mm. Ngayon po kasi, pasensya kayo, maiiyak ako. Sige lang. Mm. My husband and I are going through some tough times Mm. na hindi namin pwedeng sabihin ng detalye. Oo. Pero pinag-uusapan nga namin na habang gusto mo maglingkod sa Panginoon, Mm. padadapain ka talaga. Mm. Maraming gagamitin sa paligid mo para sabihin sa'yo na
hindi ka karapat dapat tawagin anak ng Diyos. Wow. We've been looking forward dito sa sharing natin kasi it's encouraging to know na ang Diyos hindi ka pababayaan, hindi ka hahayaan na malayo sa Kanya. Kahit ang buong paligid mo, hindi mo maintindihan. Kahit hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo. So, yan. Masarap lang pong pakinggan na kahit pala ako ganito, anak ako ng Diyos. Kasi Amen. hindi na ako ito. Mm. Hindi, kahit nagkakamali ako o ang tingin ng kapwa sa akin, nagkakamali ako sa paningin ng Diyos, nilinis na niya ako. Amen. Dumadating talaga yung time sa buhay ng tao na, yun nga, pinanghihinaan ka, lahat gagamitin. Mga pagsubok na dumadating na parang walang, sa tingin parang walang solusyon. Pero masarap ang pangako ng Panginoon na hintayin mo kung ano yung gagawin niya sa buhay mo. Amen. That He will work wonders in our life na hindi natin maintindihan kahit ngayon sa palagay mo parang walang nangyayari, parang tatanong mong Panginoon, bakit? Ewan ko po kayo kung dumadating sa buhay niyo yung tinatanong niyo yun. Bakit po ba? Bakit nangyayari to sa buhay ko? Bakit na parang hindi mo kaya yung pagsubok na dumadating? Sinabi ko po kay Rafael, sabi ko, Dad, if they will ask me to pray tonight, I am going to cry. Kasi it's so humbling na pinapayagan ako ng Diyos na tumawag sa Kanya sa kabila ng mga kahinaan ko, sa kabila ng mga dadating na pagsubok. Yet God still encouraging me, Net, pagpatuloy ka, huwag kang hihinto. Amen. Net, tunay mo yung paglilingkod mo, huwag kang hihinto. Kahit anong gamitin sa paligid mo na pinapigilan ka, huwag kang hihinto. Amen. Praise the Lord. I am asking for your prayers po na sana tatagang kaming mag-asawa. Please include our whole family in your prayer. Hindi namin masabi sa inyo ang pinagdadaanan namin, pero sabi nyo nga, nagsimula tayo kanina, lahat tayo may job. Oo. At one point in our life, may pinagdadaanan tayo na hindi natin alam kung kailan at ano yung solusyon na ibibigay ng Diyos. Pero sharing this with believers is encouraging enough. Kasi maunawaan po ninyo nang hindi nyo kami hinuhusgahan. Pangunawa ang nasa puso nyo, hindi ang panghuhusga. Yun lang Amen. po. Praise the Lord. Salamat, Ate Nets, sa sharing. Talagang kaya tayo nakaka-relate sa mga ganyan kasi lahat tayo may pinagdadaanan. Pero Emmanuel, sa kabila ng ganun, kasama natin ang Panginoon. Amen. At siyempre, kasama na rin yan sa training kung paano niya tayo patitibayin. Dadaan talaga tayo sa hirap. Kasi kung walang pagsubok sa buhay, hindi natin malalaman kung paano magtiwala sa Panginoon. Salamat, Ate Nets. Very encouraging talaga yung Pag-pray nyo sharing. na lang po kami, lalo na yung mga anak namin. Pag-pray nyo po kami. Amen.
So, praise God. Anyway, so sarap talaga mag-aral ng Panginoon, encouraging one another, lifting up each other in the name of Jesus. Sister Eda, pwedeng i-close natin, ikaw magpe-pray ngayon. Sister Ed? Okay. Oo. Sige. Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this beautiful opportunity to call on you. And even, Lord, the opportunity to be together, to encourage one another despite our job situations. We also pray, Lord, that all the lessons that you have revealed to us tonight, may it be that we will ponder on them, we will apply them, and we will keep them in our hearts, just as Jesus has promised that what he has done in us is what counts and not what we have done ever. And so, Lord, we entrust to you each one in here, whatever challenges that each one is going through. You know them, Lord. And even, Lord, the temptations, the self-righteousness, the temptation to succumb to our fleshly nature. Please, Lord, you have conquered them already. May it Amen. be that we will lean on you and never on our own understanding, never in our own strength, never anything from us. Help us, Lord, to lean on you, to seek the Holy Spirit, to govern our thoughts, our minds, and our hearts. Even, Lord, those around us, our co-workers, our family members, Lord, please open their minds and their hearts to your righteousness. Amen. We especially, Lord, lift up to you our dear brother and sister, Brother Rafi and Sister Nitz. Lord, you know the challenges that they're going through. And only you, Lord, can fix everything. Amen. Help us, Lord, not to see the result here on earth. Because a lot of the results are not really settled here. Everything is settled in heaven. And so, Lord, please help us to look upward and not for the results here on earth. Thank you, Lord, for your beautiful love. May it be that we will possess that kind of love. Help us, Lord. Help us to possess that kind of forgiveness that you have. Help us, Lord, not to have anything that's not yours. We only want everything that's coming from you, Lord. And thank you, and please forgive us of our many sins. And we ask all of this in Jesus' name. Amen. Amen. And thank you. Salamat. Lord. Salamat. Thank you, Sister Eda, Ate Nets, Kuya Rafi. Hanggang sa Wednesday ulit. Kuya Pipes, Brother Tawel, Sister Marietta, thank you for